Awin ang batang manunus, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, nalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Putong Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw pagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.
ng Diyos Ama amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa paitap asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa nakakapagsalitang sanggol, na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniuukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya naming ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyay si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayi ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunna ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagatang tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos mo'y nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah.
tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas na pakita kay Jose sa panaginip, ang isang anghel ng Panginoon, sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyon, dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at sa mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. At sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy, tinatagisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Minsan magandang itanong, how far are you going to go because of your greed? How far are you willing to go or are you going to go because of your greed? Sa atin ng Ebanghelyo, at ganoon din po sa ating pagdiriwang ng kapistahan ngayon, tinatawag natin itong Niños Inocentes o ang banal na sanggol na walang kamalayan. Sila'y biktima ng pagiging ganid sa kapangyarihan ni Herodes na ating narinig sa ating Ebanghelyo. Dahil ang tingin ni Herodes, may papalit na sa kanya. Pinanganak na yung papalit sa kanya, siya, hari, ayaw niya. Gusto niya, siya ang hari. Pag merong papalit sa kanya, wala. Tatanggalin, tatapusin, buburahin. At hindi ba ganyan ang pag-iisip ng mga taong ganid sa kapangyarihan? Nung kung sa tingin nila may banta sa kapangyarihan nila at kagustuhan nila, they want to eliminate the problem. Not only the problem, the person. Kaya magandang tanong, Herodes went this far because of his greed. Ikaw, how far are you going to go because of your greed? Sabihin, Father, di naman ako hari eh. Minsan,
We are willing to go and step on others because of our own personal ambitions. Wala kang pakialam na matapak ang iba o ibabang iba para ikaw lang ang makaangat. Handa kang manira ng kapwa mo para ikaw ang magmukhang star. Sabit kita sa Christmas tree eh. Handa kang tapakan ng ibang tao. Handa kang lamangan ng ibang tao para sa sarili mong kapakanan, para sa sarili mong karamutan. Ang iniisip mo, anong makukuha ko? Ano para sa akin? Pag walang para sa akin, ay wala yan. Handa kang manira para magmukha kang mabait. Handa ka magmukhang kawawa kahit ikaw ang may kasalanan. Tawag tayo dyan. Mahilig magpa-victim. Ang kaawa-awa. Aping-ape. Siya naman ang may kasalanan. Pero pag pinagsabihan, uy, inaaway ako. Diyos ko. How far are you willing to go because of your greed? Sana maging pulot at aral natin mula sa ating ebanghelyo. The price of our own selfishness, our own self-centeredness, that we are willing to put down, step on others for us to rise alone. Si Herodes, he went to the extreme. Kahit ang mga batang walang kaamo-amo, walang kamalay-malay, dinamay dahil sa kanyang sariling kasakiman sa kapangyarihan. Para manatiling on top. And we know in this world, maraming Herodes. Handang idamay ang walang kamalay-malay dahil sa sariling kapakanan at ambisyon. Maganda rin. Tignan din natin yung sarili natin sa paglalakbay natin sa panahong ito ng Kapaskuhan. Si Jesus ang liwanag na dumating sa sanlibutan. At tulad ng paalala sa atin ng ating unang pagbasa, ayon sa sulat ni Apostol San Juan, na si Kristo na nagbibigay liwanag, pinapakita kahit ang kadiliman sa ating buhay at tinatago mo, mapapakita niya sa atin. And if the Lord shows and puts light on areas that we have greed in our hearts, do not get angry with God. But that is God telling you, magbago ka. Kasi kung ang isang tao ay namumuhay sa liwanag ng Diyos, nagbabago siya. Kung meron siya nakikita ang kasakiman sa puso niya, handa niyang baguhin yun. Handa niyang tanggalin yun. At yan ang tao na namumuhay sa liwanag ng Diyos. God will show us our weaknesses. God will point to us what we need to change in our lives. And when there are areas in our life that God sees that we need to change, especially yung kasakiman sa buhay natin, pagiging makasarili natin, that is God telling us, kaya mo magbago, pwede ka magbago. Hindi ka ganyan lamang. Kaya mo maging mabuti. At ang grasya ng Diyos,
ang tutulong sa atin. Ang liwanag ni Kristo ang siyang magiging gabay natin. Ang ganid, kasakiman nagdadala ng kadiliman. Pero ang tao nagsusumikap na magbagong buhay mula sa pagiging maramot, ganid, sakim, marunong ng umunawa sa kapwa, marunong ng magbigay sa kapwa, marunong magmalasakit sa kapwa niya. Kaya sana yung ebanghelyo natin, maging hamon din. Alam niyo, minsan hindi naman laging good feeling ang binibigay ng ebanghelyo eh. Hindi naman laging parang pag-alis mo, you feel good. Paano pag challenge ka na ng mabuting balita? Na nababother ka na? Na minsan natatapik ka na? At ganoon nga ang mabuting balita. Hindi lang siya nagbibigay sa atin ng consolation sa buhay natin, kundi hinahamon din tayo ng mabuting balita na mamuhay ng naaayon sa mga aral at turo ni Jesus. Kaya kung sakit tingin mo yung ebanghelyo ngayon, medyo na-bother ka, that is the Holy Spirit working in you. Kung sa tingin mo yung mabuting malita, medyo parang pinapasupit mo. That is the Holy Spirit working in you right now and telling, kaya nating magbago, kaya nating makinig sa Diyos, kaya nating isantabi at alisin ang ganid at pagiging sakim sa buhay natin. It's not all about you. It's not all about you. Tanturo sa atin ni Jesus, ang taong nais maging dakila sa kaharian ng Diyos, handang limutin ang sarili at maglingkod sa iba. Yan po ang daan sana natin para ang ganit at pagiging sakim ay matanggal natin sa buhay natin. At kung gano'n ang gagawin natin, paglimot sa sarili, pagmamalasakit sa kapwa, tayo ay kasabay ni Jesus na naglalakbay tungo sa karihan ng Diyos. Dahil siya ang liwanag ng mundo, siya na nagbibigay liwanag sa buhay natin at inaalis ang kadiliman ng kasalanan sa buhay natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, isinilang si Kristo ang ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan, ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang mga kalalunay nagdala sa Kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Ang ating itugon sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo na isinilang bilang ating tagapagligtas, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao, panalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat ng nagpalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinangako sa krus at muling nabuhay na anak mo, na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ako ay isang batang pastol, papatungo sa Belen. May dala na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami. Kakundangan sa paghahaing ito na nagdulot ng iyong lugod na mga sanggol na namatay para sa anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit na ikaw ay lingi sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, na kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinaasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naon sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa makapagsalita para sa iyong anak ay papurihan. Ngunit kanyang nang napatunayan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Pasko ay magbigayan at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.